Alright mga kapatid, pag-usapan natin tong balitang to mula sa UNTV News and Rescue dahil si Senator Pimentel daw ay question ang pasya ni PBBM sa water cannon use of versus China mga kapatid, no. Dahil nga ang sinabi ni PBBM ay wala siyang balak no na gumante o ipag-utos na gumanti rin ng water cannon ang PCG o ang Pilipinas sa mga barko ng China. Ikaw bilang isang Pilipino mga tol, bago natin to simulan, no? Bago natin to panoorin at bigyan natin ng commentary. Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba sa naging pasya ni PBBM na wag gumante mga tol at daanin natin sa ibang paraan para maresolba natin itong issue sa West Philippine Sea? O ikaw ay pabor na hindi, wala nang re-resolba diyan. Bombahan na ng water cannon, gera na mga tol. Parang gano'n, no? So, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, magbigay ng iyong opinion. Comment ka lang mga kapatid, no? So, wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol kung bakit question ni Senator Pimentel. Hindi solusyon ang paggamit ng dahas. Iyan ang ipinunto ni Senator Jinggoy Estrada, chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, sa pagsuporta nito sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gumanti sa China sa West Philippine Sea. Actually mga tol, ito, bigyan ko lang kayo ng konting reaction at commentary. Ang Pilipinas ay hindi pa handa, no, sa gera. In terms of mga kagamitan, mga weapon natin, at minsan mismong ekonomiya natin hindi tayo handa. Okay? So kung ang isang bansang to, halimbawa itong China mga tol, masyado silang agresibo at naghahamon ng gera, 'di ba, sa pamamagitan ng kanilang ipinapakita. At sasabayan natin 'yon mga tol, 'di ba? Sasabayan natin 'yon, talagang hindi solusyon ang mangyayari kundi baka lalo pang magpalala. Baka lalo pang magpalala ng sitwasyon mga tol at mauwi nga tayo sa gera o digmaan mga tol. Though alam naman natin na ang China ay hindi rin interesado sa gera mga tol. Pero since alam ng China kung ano ang kahinaan ng Pilipinas at alam na alam din ng China na talagang kulang na kulang tayo sa mga pangangailangan natin, lalo-lalo na kung sasabak tayo sa gera, yun ay ginagamit nilang paraan o ginagamit nilang dahilan para lalo pa tayong ibuli. Kasi alam nila, hindi naman papalag yung Pilipinas eh. Wala namang kakayanan yan. Sige, bulihin lang natin. Diba? So, eto nga yung pinaka maiging solusyon. Gumamit tayo ng ibang paraan. So, wag mo na nating sabayan yung China kasi talagang as in hindi pa talaga natin kaya, mga tol, no? Tanggapin na natin 'yon sa sarili natin. Hindi uubra kasi yung puro tapang talaga eh. Hindi uubra. Alam natin mga kapatid, matapang ang mga Pilipino, pero wag naman nating sabihin na puro tapang lang tayo, hindi naman tayo nag-iisip ng tama, 'di ba? So, para sa akin, okay yung desisyon ni PBBM. Tuloy natin 'to. Anya, responsibilidad ng bansa na protektahan ang sovereign rights ng Pilipinas sa pamamagitan ng rules-based approach. Sa pamamagitan anya ito ng paggamit ng diplomatic channels at pagresolba sa mga sigalot sa mapayapang pamamaraan. Dagdag ng senador ang hakbang ng Pangulo, pagpapakita ng pagsulong sa katatagan, diplomasya at pangmatagalang interes ng bansa. Pero don't get me wrong mga kapatid, kasi nagsasawa na rin tayo mga tol sa paulit-ulit natin na diplomatic protest. Kailangan talaga natin kahit papaano magpakita ng paninindigan. Kaya yun naman yung ginagawa natin. Sa kabila ng patuloy na paninindak ng China, mga babala nila banta sa atin, hindi tayo nag-yield. Hindi tayo yumuyuko sa kanila. Pinagpapatuloy natin yung resupply mission kahit na binobomba tayo ng water cannon. Pinagpapatuloy natin na iginigiit natin yung ating karapatan kahit ganyan ang ginagawa nila sa atin. Doon pa lang mga tol, pagpapakita na yon na pumapalag ang Pilipinas. Hindi naman kasi porket na hindi ka naipagsabayan ng water cannon, ibig sabihin ba hindi ka na pumapalag nun? Hindi. Ang hindi pumapalag mga tol, yung pumayag na lang sa kasunduan na sinasabi ng China. Ang pumayag na lang na sige, hindi na kami magdadala ng resupply mission. O sige, hindi na kami magpapalapit ng mga mangingisda namin sa Scarborough. Meron na kaming designated area. Pag pumayag kang ganon yun talaga, as in hindi ka na talaga lalaban. Takot ka na nun talaga. Pero as long na sinusulong mo pa rin yung kagustuhan mo at yung karapatan mo sa maayos na paraan pero ayaw mo ng kaguluhan, matapang ka pa rin nun mga tol. Nag-iisip lang tayo ng maayos, di ba? So tuloy natin to.
Punto pa ni Senator Estrada, imbes na gumanti, dapat igiit ng bansa ang karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan. Diba? Yun yung sinasabi ko kanina. Imbis na gumante, igiit natin yung karapatan natin sa pamamagitan ng ibang paraan, ng maayos na paraan, diplomatikong pamamaraan. Pero kasi ang nangyari no mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Ang ginawa nila, sumunod na lang sa kung ano man yung kagustuhan ng China, which is hindi rin naman talaga dapat. Kasi katulad na lang ng mga agreement na sinasabi ng China na napagkasunduan daw nila ng 2016. Pagpalagay na nating totoo mga tol, sabihin na nating may nangyaring agreement talaga nun mga tol. Ang dating nun mga tol, isinuko natin yung ating soberanya mismo 'di ba? Kasi pumayag tayo sa mga kasunduan nila. Like for example, ayaw ng China magdala ng media sa Ayungin Shoal, sinunod ng Pilipinas. Ang gusto ng China, wag magdadala ng mga materials o mga repair materials, sinunod ng Pilipinas. Ayaw ng China na maraming barko, gusto ng China isang barko lang, sinunod ng Pilipinas. Hindi diplomatikong pamamaraan 'yun, pagsuko na talaga 'yun mga tol kasi naging sunod-sunuran na ang Pilipinas, 'di ba? Ganun ang pinagkaiba nun. Gaya ng patuloy na paghahain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs para iprotesta ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Binigyang diin din ng mambabatas na naaayon sa batas ang pag-angkin at pagmamayari ng Pilipinas sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Yeah. Si Senator Francis Tolentino naman, tinawag na responsableng desisyon ang ginawa ng Pangulo sa pagkakalkula ng sitwasyon para mapanatili ang mataas na moral ng Pilipinas. Kasi hilaw pa tayo mga tol 'Di ba? BrAMos natin 3 battery, 3 batteries lang. Wala pa tayong submarine, wala tayong mga aircraft carrier. Anong ilalaban natin diyan? 'Di ba? O sige sabihin natin tutulong naman ng Amerika. O sige, puntahan lahat ng Amerikano, puntahan sila. Tanong mababawasan ba damage? Hindi. Ganun pa rin 'yon kasi dito pa rin sa Pilipinas yung magiging battleground 'Di ba? Apektado pa rin tayo mga tol. With or without Americans, 'di ba? Tumulong man sila mga tol kahit sabihin na natin buong puwersa ng Amerika tutulong sa atin, hindi may damage pa rin 'yun mga tol. 'Di ba? Malaki pa rin na magiging pinsala nun sa atin mga tol. Imaginein mo na lang, 'di ba? Wala tayong mga bunker dito, wala tayong mga basement dito mga tol. 'Di ba? Imagine mo nag-a-alarm yung mga wangwang, magtago na kayo at may paparating na mga Napanood niyo yung mga nangyayari do'n sa Middle East 'pag nagkakagera, 'di ba? Nag-iiyakan sila, yung mga hindi dapat madamay, nadadamay. Imagine mo gano'n ang nasa sitwasyon mo. Gano'n ang sitwasyon natin mga tol. Kahit sabihin natin, bakit yung sa Ukraine kakampi pa rin naman nila Amerika. Tanong, nabawasan ba yung damage nila? Hindi mga tol. 'Di ba? Gano'n din 'yun mga tol sa atin. Israel kakampi ng Amerika, nabawasan ba damage sa kanila? Hindi naman wala naman tayong katulad sa Israel, yung Iron Dome, wala tayo nun. Ano ibang sasalag natin to pag nagpaulan ng China, mga tol, di ba? Yun yung sinasabi natin, mga tol. Kailangan natin maging responsable talaga. Pero questionable para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging desisyon ng Pangulo. Tanong ng Senador kung ang intensyon ay pababain ang tensyon sa West Philippine Sea. Bakit may mga kapangyarihan umano na ipinapasok para masangkot sa WPS issue? Ay, naku po, biglang sumakit ang ulo. So why are other powers being brought in to involve themselves in West Philippine Sea issue if the intention is to lower tensions? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mga kapatid. Kayo na lang ang sumagot. Kayo na lang ang magbigay ng sa tingin ninyo anong reason mga tol. So gusto pala nating pababain ng tension Bakit tayo pinapapasok natin ng Amerika? Bakit tayo nagdagdang EDCA sites? 'Di ba? Bakit tayo nagpapapasok ng ibang mga bansang makapangyarihan dito, 'di ba? Ibig sabihin ba pag nakipag-alyansa tayo at nakipagbalikatan tayo at isinagawa natin yung normal na din naman na ginagawa ng ibang bansa, ibig sabihin nun pinapataas natin tensions? O ginagawa lang natin ng normal yung dapat nating gawin at walang sino mang mga bansa ang dapat kumwestiyon sa Pilipinas sa pakikipag-alyansa nila sa ibang bansa? Kinwestiyon din ng mambabatas ang pagdami ng EDCA sites para sa mga tropang Amerikano at ang pagbili ng missiles at submarines. Ang Pilipinas ba pag bumili ng missiles at submarines, ibig ba sabihin nun ay pinapalala natin ng tension?
o yun ay normal lang sa isang bansa na taasan niya yung security niya, 'di ba? Kasi alam mo mga tol, ang isang building kapag yan walang security, walang CCTV, walang guard na nagro-robbing, nag-i-invite 'yon ng mga masasama. Nag-i-invite 'yon ng mga akyat bahay o manloloob mga tol. Nag-i-invite 'yon ng mga mga pusakal. Kasi wala kang security, wala kang mga armadong guard, wala kang mga CCTV, nag-i-invite ka ng mga magte-trespass sa'yo, 'di ba? Ngayon ang Pilipinas mga tol, hindi naman porket na bumibili tayo ng missiles at submarines o bumibili tayo ng mga o nagpaparami tayo ng EDCA sites, ibig sabihin nag-i-invite na tayo ng giyera nun, hindi. 'Di ba? Ang ginagawa natin mga tol, dinadagdagan natin yung assurance natin na walang pwedeng umapi sa atin kasi meron tayong pampalag sa kanila. 'Di ba ganun dapat ang iniisip ni Senator? Imbes na surface vessels na maaarian niyang gamitin sa pagresponde sa mga kalamidad. 'Di ba puro kalamidad, di lang naman kalamidad ng kalaban natin ngayon. Ang kalaban natin ngayong matindi talaga yung mga tao, yung ibang mga bansa na talagang gustong manakop sa atin. Ano ba naman 'to si Senator talaga? Oo, Senator. Una nang iginiit ng China na ang pagbomba ng tubig ng mga barko nito sa mga barko ng Pilipinas ay naaayon umano sa kanilang batas at sa propesyonal na pamamaraan. Tingnan mo nga etong Taiwan, 'di ba? Patuloy nilang pinapalakas yung sarili nila. Ba't nag-i-invite ba sila ng gulo? Nag-i-invite ba sila ng tensions? Kahit gusto silang sakupin ng China mga tol, gusto silang sakupin ng China. O, anong ginagawa nila? 'Di ba? Pinapalakas nila sarili nila, 'di ba? Japan, 'di ba? Pinapalakas nila sarili nila. Ibig ba sabihin nun gusto nila ng giyera? Hindi, 'di ba? Pag ikaw meron kang isang building, meron ka isang building, gusto mo ba ng away kapag naglagay ka ng mga CCTV, ng mga guard na nagbabantay, mga armadong gwardiya? Ibig ba sabihin nun gusto mo ng gulo? 'Di ba ang ginagawa mo nun protection yun para sa iyong nasasakupan? O 'di ba dapat ganun din yun dito sa Pilipinas? Kung ayaw naman kasing kahalintulad mga tol ng sinasabi ni Senator Pimentel, 'di ba? Kung ayaw natin ng tensyon daw, bakit tayo bumibili ng mga missiles? So di kung ayaw natin ng tensyon, bakit pa tayo may mga sundalo? 'Di ba? Bakit pa tayo may mga sundalo? So ang mga sundalo ba para sa kalamidad lang, 'di ba? Kaya nga may mga baril, may mga Armalite yan Alam mo, pagbabarilin nila yung mga kalamidad, hindi. Para sa mga sa mga threat yun sa bansa Terorista, mananakop, 'di ba para sa ganun yung mga sundalo, Navy, 'di ba? Kaya na, dagdagan nyo na lang yung mga sagot natin mga tol. Harleen Delgado. Alright. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. Minsan talaga kasi may mga question na question kahit na napakadali lang naman ng mga sagot Alright. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.